Hello mga kaminang! Gusto mo bang mag-barbecue? Pero tinatamad ka magluto sa uling. Ayaw mo din mausukan. Pwes, nakahanap na ako ng solusyon para sa'yo. Kaya every time na mag-crave ka sa barbecue, makakapagluto ka na agad. Di ba nakaka-happy? Pero bago natin to umpisahan, maglalambing muna ang inyong minang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Kaya kung ready ka na, samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! Para dito sa ating recipe, Thai part ang gagamitin natin kasi mas masarap to. Tapos, yung nakikita nyo dyan na parang extra fat, tanggalin nyo yan para hindi masyado mamantika yung gagawin natin barbecue. Yung laman naman ng manok, hiwaan nyo ng 3 hanggang 4 na hiwa para mas manuot yung marinade na ilalagay natin mamaya. Mga kaminang, medyo inartihan ko lang ng konti ha, pero pwede nyo naman yan idiretso dun mismo sa balat ang hiwa. Gawin na natin yung ating pang marinade. Masasama-samahin muna natin yung lahat ng sangkap sa isang bowl. Ilagay ang toyo, banana ketchup, oyster sauce, sugar, magpiga ng ilang pirasong kalamansi, maglagay ng kaunting asin, at pamintang durog. Kung gusto nyo na medyo maanghang, dagdagan nyo lang yung pamintang durog ninyo. Maglalagay din nga pala tayo dito ng isang lemon lime soda. Pagkatapos niyan ay haluin nyo hanggang sa matunaw yung ating asukal. At makita nyo na wala na yung mga buo-buo dun sa ating banana ketchup. Maglalagay din nga pala tayo dito ng pinitpit na bawang. Pwede nyo rin naman yan tadtarin kung mas gusto nyo ng ganun. Oo nga pala mga kaminang, kaya inuna ko paghaluin ng lahat ng sangkap ng ating pang-marinade para may adjust pa natin yung lasa kung ano man yung kulang bago natin ilagay yung ating manok. Kapag okay na sa inyo yung lasa ng ating marinade, ilagay nyo na yung ating manok. Ilubog nyo yan at ikot-ikutin nyo yung manok para siguradong pantay yung magiging lasa dun sa ating manok. Tapos huwag nyo kalimutan yung ginawa nating hiwa dun sa laman. Lagyan nyo siya ng ating marinade para siguradong pumasok dun sa loob yung ating pampalasa. Ibabad natin yan ng 3 to 4 hours, pero mas maganda kung overnight. Pero kung nagmamadali, 30 minutes to 1 hour ay pwede na. Makalipas ang ilang oras ng ating pagbabad, ay pwede na nating i-sear yung ating chicken. Buksan yung ating kalan at ilagay natin ito sa medium-high flame. At maglagay tayo ng kaunting cooking oil sa ating pan o kawali. Kapag ready na yung pan o yung kawali natin, ilagay na natin yung ating marinated chicken. At tulad ng nakikita nyo dyan sa video, inuna ko na ilagay yung merong mas malawak na balat. Isisir natin yan for 5 to 7 minutes at pagkatapos ay babalik na rin natin. Yung kabilang side naman ang ating isisir. Same lang, mga 5 to 7 minutes. Yung nakikita nyo na itim dyan sa balat ng manok, kala nyo nasunog. Hindi talaga yan nasunog. Yan yung nagka-caramelized na sugar na inilagay natin dun sa ating marinade. After natin yan ma-sear, ibubuhos natin dyan yung pinagbabara natin ng manok. Aantayin muna natin yung kumulo. At kapag nakita nyo na kumukulo na yan, pwede na natin yan takpan. At yung ating apoy ay medyo ibababa natin ng bahagya. Isisimmer natin yan for 20 to 30 minutes. Yung time ay depende pa din dun sa size ng manok na mabibili ninyo. Yung time yan mag-i-start kapag natakpan na natin at naibaba na natin yung apoy. In between ng pagsisimmer natin, kailangan ay babalik-balik na rin natin yung ating manok para makasiguro tayo na pantay yung pagkakaluto nito. After ng 20 to 30 minutes, aalisin na natin yung takip. Pero isisimmer pa rin natin ito ng dire-diretso hanggang sa ma-reduce na yung liquid dun sa ating kawali. Kailangan mga kaminang, balik-balik na rin pa natin ito paminsan-minsan
kasi may tendency ito na dumikit nun sa ating kawali para iwas sunog na din. Pero sa pagbabaligtad, kailangan dahan-dahan kasi malambot na yung ating manok. Kapag nakita nyo na ganito na kakaunti yung ating sauce at medyo nagtigan na siya, ay pwede na natin itong iserve. Pero kung gusto nyo pa ng mas patuyuan pa ito, ay pwede naman. Tanggalin lang natin itong sauce sa ating pan. At ituloy pa natin yung ating pagluluto hanggang sa matuyuan na ito. At kapag ganito na, ay ilagay na natin ito sa ating serving plate at iserve. Ito na ang aking version ng chicken barbecue sa kawali. Masarap na kasama nito ay ang ating paboritong suka at isama pa natin yung ating separate na barbecue sauce. Sana ay meron kayong natutunan dito sa aking ibinahagi sa inyo at nagustuhan nyo itong aking iniluto para sa inyo. Okay, kain na!